Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang John Doe Vigilante. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang journalist na nagngangalang Ken Rutherford na gustong imbestigahan ang background story ng isang misteryosong killer sa kanilang lungsod. Palaging tinatarget ng misteryosong killer ang mga walang prinsipyong opisyal o mga tiwaling pinuno bilang kanyang biktima. Ang media sa telebisyon ay malawakang nag-uulat ng ilang mga pagpatay na ginawa ng misteryosong lalaki. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan ng killer, kaya madalas na tawagin ng mga tao ang misteryosong killer bilang John Doe. Noong araw na yon, isinagawa ni John Doe ang kanyang misyon gaya ng nakagawian kung saan idinidispatcha niya ang bawat walang prinsipyong opisyal na kadalasang pinoprotektahan ng baluktot na batas. Binisita niya ang bahay ng isang pari na lumalabas na isang pedophile na nagngangalang Xavier Edward na may kasamang isang batang babae sa isang silid. Pumasok si John Doe at inutusan ang bata na umalis na ng silid upang mahatulan na niya si Pastor Xavier. Pagkaalis ng batang babae, dinala ni John Doe si Xavier sa isang silid kung saan nakatago ang mga larawan ng lahat ng maliliit na batang inabuso niya. Agad na hinampas ni John Doe ng bakal ang mga itlog ni Pastor Xavier at sinundan ng pambubugbog hanggang sa mamatay siya. Pagkatapos nito, dinala niya sa istasyon ng telebisyon ang lahat ng ebidensya ng mga krimen at imoralidad na ginawa ni Pastor Xavier. Gayunpaman, pagkatapos mai-broadcast sa telebisyon ang balita ng pagkamatay ni Pastor Xavier, ang lahat ng mga video na ipinadala ni John Doe ay inedit ng istasyon upang ang lahat ng mga krimen na ginawa ni Pastor Xavier ay hindi malaman ng publiko. Iniulat pa ng istasyon na ang pagkamatay ni Pastor Xavier ay dulot ng isang karumal-dumal na pagpatay ng isang taong may galit sa isang partikular na relihiyon. Ang lalaking si Ken, na alam na pinutol ang video mula sa coverage ng pagkamatay ni Pastor Xavier, ay nagpasyang pumunta sa istasyon ng telebisyon at humingi ng isang buong video tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa pastor. Gayunpaman, tinanggihan ng mga editor ang kahilingan ni Ken at sinabihan siyang personal na pumunta sa istasyon ng pulisya upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Pagkarating ni Ken sa police station, nalaman niyang sadyang tinakpan ng mga pulis ang mga krimeng ginawa ni Pastor Xavier dahil kung ipapalabas ang totoong balita, agad nakikilos at magpoprotesta ang publiko. Magagalit ang mga tao kapag natuklasan nila na ang paring pinagkakatiwalaan nila ay isang pedophile na nang-aabuso ng mga bata. Kalaunan, nakilala ni Ken ang isang lalaking reporter na nagngangalang Sam na matagal nang nakatanggap ng mga kopya ng video ng mga paghatol at pagpatay ni John Doe. Narealize niya na si Sam lamang ang pinagkakatiwalaan ni John Doe dahil siya ay isang taong sumasalungat sa mga tiwaling opisyal at walang prinsipyong pinuno. Humingi ng pahintulot si Ken sa editor-in-chief na makipagkita kay Sam, ngunit sa mga oras na yon, live siyang nagbo-broadcast para i-report ang motibo sa lahat ng pagpatay na ginawa ni John Doe. Sa broadcast, sinabi ni Sam sa publiko na tinatarget lamang ni John Doe ang mga walang prinsipyong tao at mga tiwaling pinuno na laging nakakatakas sa batas. Kaya't pinayuhan niya ang publiko na huwag mag-alala dahil hindi sasaktan ni John Doe ang mga sibilyan o ordinaryong mamamayan. Noong gabing yun, pumunta si John Doe sa bahay ng isang lalaking nagtatrabaho bilang youth counselor na nang-rape sa 2 batang babae mula sa isang mahirap na pamilya, hanggang sa na-trauma sila at kinailangang i-rehabilitate sa mental hospital. Sa misyong ito, nagpasya si John Doe na huwag isumite ang ebidensya sa istasyon ng telebisyon at ilagay na lang ito sa social media. Sa paraang ito, ang mga ebidensya sa krimen ay hindi ma-edit upang malaman ng publiko ang tunay na motibo ni John Doe. Matapos ang insidenteng ito, maraming tao na ang sumusuporta sa mga aksyon ni John Doe at inamin ng isang binata na nagngangalang Murray na siya at ang kanyang kaibigan ay nagtayo ng isang grupo na sumusuporta kay John Doe. Ngunit kahit na sinusuportahan ni Murray si John Doe, salungat siya sa pagiging vigilante ni John Doe at sinusuportahan lamang siya dahil sa kanyang katapangan na itaguyod ang hustisya para sa mga biktima na dinaya ng baluktot na batas. Makalipas ang ilang araw, isang babaeng nagngangalang Kate ang pumunta sa isang social institution upang humingi ng tulong dahil biktima siya ng domestic violence ng kanyang asawa. Ngunit ayaw niyang dalhin sa korte ang asawa at gusto lang humingi ng pera para makabili ng gamot sa botika. Kinagabihan, muling nabiktima si Kate ng pambubugbog ng kanyang asawa na nasa impluwensya ng alak. Matapos bugbugin si Kate hanggang sa mawalan siya ng malay, iniwan siya ng kanyang asawa sa bahay.
Ngunit biglang sumulpot si John Doe sa daan at agad na binugbog ang asawa ni Kate hanggang sa mamatay ang lalaki. Makalipas ang ilang buwan, ang kabuuang bilang ng mga kaso ng pagpatay na ginawa ni John Doe ay umabot na sa 18 kaso at mas maraming tao na ang nakakaalam sa kanyang mga aksyon. Maraming tao ang sumusuporta sa kanya, ngunit ang ilan ay tumutuligsa sa kanyang mga aksyon kahit na ginawa niya ang lahat para sa kapakanan ng hustisya. Pagkalipas ng ilang araw, nag-viral sa social media ang isang video ng pananakit ng 2 batang lalaki sa isa pang lalaki sa isang club. Ang biktima ng pang-aabuso ay ilang araw na nakome sa ospital bago namatay ang binata. Gayunpaman, pinawalang sala ng korte ang 2 binatilyong may kagagawa ng pang-aabuso dahil sinabi ng hukom na ang kanilang mga aksyon ay isa lamang self-defense. Lumalabas na mga anak sila ng may-ari ng nightclub kung saan nangyari ang insidente at sinuhulan ng kanilang ama ang hukom upang mapawalang sala ang kanyang mga anak sa pag-uusig. Ikinagalit ito ng mga magulang ng biktima at naramdamang pinagtaksilan sila ng batas dahil kailangan nilang panoorin ang mga pumatay sa kanilang anak na gumala ng malaya nang hindi nakakatanggap ng anumang parusa. Pagkalipas ng ilang araw, palihim na sinundan ni John Doe ang isa sa mga lalaki upang patayin siya sa pamamagitan ng paggamit ng cyanide patch sa kanyang leeg. Bilang resulta, nagkaroon ng kumbulsyon ang lalaki at nahirapang huminga hanggang sa bawian siya ng buhay. Sobrang delikado ang aksyon ni John Doe sa pagkakataong ito, ngunit hindi pa rin matrace ni Ken at ng pulisya ang kanyang pagkakakilanlan dahil hindi nakunan ng CCTV camera ang mukha ni John Doe. Naghinala ang hepe ng pulisya na si John Doe ay isang dating elite soldier na alam ang pasikot-sikot ng seguridad sa mga pampublikong lugar. Sa paglipas ng panahon, tumaas ang bilang ng mga kaso ng pagpatay na ginawa ni John Doe at gayon din ang bilang ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta sa kanya. Higit pa rito, patuloy na nangangampanya si Murray laban sa baluktot na batas at hindi makatarungang pagpapalaya sa mga kriminal. Sinabi niya na si John Doe lamang ang taong kayang magbigay ng hustisya at parusahan ang mga kriminal na palaging sinasamantala ang depektibong batas. Bilang karagdagan sa kampanya, nangolekta si Murray ng mga lagda sa isang petisyon upang i-pressure ang gobyerno na magpataw ng mas mahihigpit na sentensya sa mga karumal-dumal na krimen. Sa kasamaang palad, tinanggihan ang petisyon dahil ang anumang petisyon na hindi pinondohan o suportado ng opisyal ng gobyerno ay hindi kailanman seseryosohin. Matapos ma-realize na tinanggihan ang kanilang petisyon, nagpa siya ang ilang kabataang lalaki na miyembro ng isang support group ni John Doe na sundan ang mga yapak ng ating bida sa pamamagitan ng paghatol at pagpatay sa mga kriminal na nakatakas sa batas. Noong gabing yun, nilapitan nila ang isang lalaking abusado at dinala siya sa lugar kung saan naghihintay ang ilang taga-suporta ni John Doe upang patayin siya. Pagkatapos nito, sinimulan nilang dukutin ang mga tiwaling opisyal at pahirapan sila sa isang tagong headquarters. Nagsimulang kumalat ang insidente sa iba't ibang media ng telebisyon at pinaghihinalaan nila na si Murray ang utak sa likod ng pangingidnap na isinasagawa ng grupo na sumusuporta kay John Doe. Maging si Sam ay pinaghihinala ang taga-suporta ng fanatic group ni John Doe dahil nitong mga nakaraang araw, hindi niya aktibong inireport ang lahat ng mga aksyon na ginawa ng support group ni John Doe. Ngunit inamin at ipinagmalaki ni Sam na taga-suporta siya ni John Doe dahil sawang-sawa na siya sa mga taong patuloy na sumusunod sa mga tiwaling awtoridad at walang lakas ng loob na ipaglaban ang hustisya para sa mga biktima ng krimen. Hindi nagtagal, ang broadcast sa telebisyon ay biglang nahack ni John Doe at ipinakita ang pagpatay sa isang matandang pedophile. Sa pagkakataong ito, naiiba ang target sa mga nauna niyang target, kung saan ang inarestong pedophile ay isang mahirap na lalaki na walang legal na kapangyarihan. Kinwestiyon ni John Doe ang lalaking nagngangalang Adam habang paminsan-minsan siyang hinahampas sa mukha. Sinabi niya na maling tao ang nahuli ni John Doe at hindi naman siya pedophile gaya ng sinasabi niya. Nang marinig ito, kinuha ni John Doe ang isang box na naglalaman ng mga buhok mula sa mga bata na naging biktima ng panggagahasa at pagpatay ni Adam. Ngunit kahit iniharap na kay Adam ang lahat ng mga ebidensya, itinanggi niya pa rin ang lahat ng mga akusasyon ni John Doe at iginiit na inosente siya. Tumango lang si John Doe sa mga paliwanag ni Adam at kumilos na parang naniniwala siya sa kanya. Sinubukang humingi ng tulong ni Adam sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw para marinig siya ng iba, ngunit agad siyang kinumbinsi ni John Doe na walang tutulong sa kanya sa lugar na yon. Nang magsimulang maubos ang kanyang pasensya, nagpa siya si John Doe na tanggalin ang kanyang maskara upang makita ni Adam ang kanyang mukha at makilala kung sino talaga siya.
Nang makita ang figura sa kanyang harapan, agad na tumahimik si Adam at natakot dahil alam niya kung sino talaga si John Doe. Lumalabas na si John Doe ay ama ng isang anak na babae na naging biktima ng panggagahasa at pagpatay na ginawa ni Adam. Matapos ang karumal-dumal na krimen na ginawa ni Adam, nagsimulang masira ang pamilya ni John Doe at ang dati niyang masaya at maayos na pamilya ay nasira na. Sinabi ni John Doe na gusto niyang maghiganti laban kay Adam sa pamamagitan ng pagbaldado sa kanya habang buhay. Ngunit sa bansang ito, ang mga taong may kapansanan ay tinutustusan ng estado at mas magiging madali ang buhay ni Adam. Sa makatuwid, binago niya ang kanyang mga plano at nagnanais na patayin si Adam tulad ng lahat ng mga pedophile na nauna sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, si John Doe na pagod na sa pagpapatupad at paghuhusga, ay nagpasyang bigyan siya ng isang huling pagkakataon upang aminin ang kanyang mga ginawa. Nang itinutok ni John Doe ang isang baril sa kanyang ulo, nawala na sa katinuan si Adam, kung saan sinabi niyang hindi niya pinagsisisihan ang kanyang mga ginawa at sinabi din na nasiyahan siya sa lahat ng kanyang mga krimen. Nang marinig ito, agad siyang binaril ni John Doe sa ulo. Pagkatapos nito, ibinigay ni John Doe ang address sa telebisyon bago isara ang broadcast upang mahanap at maaresto siya ng mga pulis. Matapos arestuhin at imbestigahan ng pulisya si John Doe, nalaman nilang isa siyang elite soldier na dating nagtrabaho sa mga security agency ng gobyerno. Bago ang paglilitis, nakipagkita muna si Ken kay John Doe para magsagawa ng interview hinggil sa lahat ng mga aksyon na kanyang ginawa. Tinanong siya ni Ken kung paano niya nalaman kung aling target ang dapat na parusahan sa lahat ng oras na ito. Inamin ni John Doe na alam niya ang lahat dahil nagtrabaho siya dati sa social institution at palaging nakakatanggap ng mga reklamo mula sa mga biktima. Matapos magtanong ng ilang mga katanungan, mabilis na ipinagpalagay ni Ken na si John Doe ay isa lamang killer na inaangking ipinagtatanggol niya ang mga biktima upang bigyang katwiran ang kanyang pagpatay. Nang marinig ito, nakaramdam ng galit si John Doe at agad siyang tumingin sa kamera, habang sinasabi sa publiko na magsimulang magkaroon ng lakas ng loob na humingi ng hustisya upang hindi sila makontrol ng mga tiwaling pinuno. Pagkatapos nito, nagpanggap si John Doe na tatapusin ang sarili niyang buhay, kaya pinigilan siya ng mga pulis at ni Ken. Ngunit ang totoo, ang aksyong ito ay nasa plano ni John Doe upang makalapit kay Ken at patayin ang reporter, na nabunyag na isa rin palang pedophile na nanggagahasan ng mga lalaking teenager. Pagkalipas ng ilang araw, nagpatuloy ang proseso ng paglilitis para kay John Doe at maraming media ang nag-cover sa kaso dahil gusto nilang malaman ang desisyon ng hukom tungkol sa hatol na ibibigay sa kanya. Nang ipapahayag na ng tagapagsalita ng hukuman ang desisyon ng hukom, biglang lumitaw ang ilang taga-suporta ni John Doe at nagpaputok ng ilang bomba sa paligid ng court building. Inatake nila ang mga nagbabantay na helicopter at mga police officer upang lumikha ng komosyon na magdidistract sa lahat ng mga gwardya. Sa panahon ng kaguluhan, makikitang kalmado lang sina Sam at Murray na parabang alam na nila ang lahat ng mangyayari. Ginamit ng taga-suporta ni John Doe ang pagkakataong ito upang iligtas si John Doe at ilayo siya doon, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.